Itapon mo yan! Basura ang pag-ibig ng mothampas lupa! Sigaw ni Domenico habang tinatapon ang pagkaing puyat na niluto ni Teresa. Sa labas, humahalakhak si Doña Veronica habang ninanakaw ang kinabukasan ng sarili niyang anak. Pinunasan ni Teresa ang luha, hindi para sumuko, kundi para magising. Kukunin ko ang lahat ng tinalikuran niyo sa amin. Mapapalaya kaya ng isang aliping busilak ang haring nakagapos sa gintong kadena? Lumayas ka sa harap ko. I don't want to see your face here anymore. Nakakasuka ang amoy ng chemical at kahirapan na dala mo sa kwartong ito. Ang boses ni Domenico Alcantara ay tila isang matalim na patalim na humiwa sa katahimikan ng kanyang marangyang silid. Habang nakaupo sa kanyang wheelchair, sa gitna ng kadiliman, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit at pagkamuhi sa sarili na ibinubuntong niya sa tanging taong naroroon. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng sigla ay ngayon ay balot na ng kapaitan. Isang bakas ng trahedyang nagnakaw sa kanyang kakayahang lumakad at sa kanyang pagnanais na mabuhay. Si Teresa ay nanatiling nakaluhod sa malamig na sahig na yari sa marmol. Ang kanyang mga kamay na namumula at nanginginig sa lamig ng tubig na may halong matapang na sabon ay patuloy sa pagpahid sa mantsang iniwan ng pagkain na itinapon ng lalaki kanina. Hindi siya kumikibo, hindi siya tumitingin sa itaas. Ang tanging mararamdaman lamang sa loob ng silid ay ang marahas na pagkuskos ng basahan sa sahig at ang mabigat na paghinga ni Domenico na puno ng poot. Ang bawat paggalaw ni Teresa ay tila isang panalangin ng pagtitiis, isang tahimik na pagsusumamo sa langit na sana ay matapos na ang paghihirap na ito. Walang malay ang lalaking nasa kanyang harap na bago pa man pumasok sa mansyong ito, si Teresa ay naglakad ng ilang kilometro sa ilalim ng matinding sikat ng araw mula sa Paraisopolis para lamang makatipid ng barya. Ang perang pambili sana ng kanyang sariling pagkain ay itinabi niya para sa gamot ni Mateo, ang kanyang 6 na taong gulang na anak na may sakit na naghihintay sa kanilang munting barong-barong. Ang bawat sipayong tinatanggap niya mula kay Domenico ay tila isang mabigat na pasanin na idinaragdag sa kanyang likuran. Ngunit tinitiis niya ang lahat. Para sa kanya, ang bawat mura at pang-aalipusta ay katumbas ng isang subo ng kanin para sa kanyang anak. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting pamumuo ng bara sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit kailangang maging ganito kalupit ang tao sa kapwa, ngunit walang tinig na lumabas sa kanyang mga labi. Sa halip, isang mainit na luha ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi. Mabilis na humalo sa maruming tubig na nasa loob ng balde. Ang bigat sa kanyang puso ay tila isang malaking bato na dahan-dahang dumudurog sa kanyang hininga. Ang mansyong ito, na tila gawa sa ginto at nagniningning sa karangyaan, ay unti-unting nagiging isang malamig na kulungan para sa kanyang dangal bilang isang ina. Nang matapos niyang linisin ang kalat, dahan-dahan siyang tumayo, maingat na iniiwasan ang matalim na titig ng kanyang amo. Bit-bit ang mabigat na balde. Lumabas siya ng silid ng walang imik. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang bigat sa ibabaw ng makapal na alpombra. Ngunit bago pa man siya makarating sa dulo ng pasilyo, napatigil siya sa tapat ng silid ni Doña Veronica. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at ang boses ng matandang babae ay narinig niyang bumubulong sa kanyang abogado na si Luciano. Luciano, siguraduhin mong hindi makakaalis ang babaeng yan. Gamitin mo ang bata kung kinakailangan. If that child becomes a problem to our plans, you know what to do. Hindi natin hahayaang makuha ni Domenico ang kontrol sa ari-arian dahil lamang sa awa sa isang pulubi. Nanigas ang buong katawan ni Teresa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok at ang balde na hawak niya ay nanginig sa kanyang nanghihinang mga daliri. Ang bawat salita ni Doña Veronica ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema
Ginagawa ang kanyang takot na maging isang malamig na pangangatog. Ang akala niyang trabahong magliligtas sa kanyang anak ay isa palang patibong na unti-unting sumasakal sa kanilang dalawa. Nakatingin si Teresa sa malayo, sa kadiliman ng labas, kung saan ang ulan ay malakas na humahampas sa mga bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng sindak at kalituhan habang ang kanyang isip ay pilit na naghahanap ng paraan. Saan siya pupunta? Sino ang kanyang matatakbuhan sa gitna ng kapangyarihan at yaman ng mga alkantara? Ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa salamin ay tila luha ng langit para sa kanyang kapalaran. Paano niya mapoprotektahan si Mateo kung ang mismong kamay na nagbibigay sa kanila ng pagkain ang siyang may hawak ng kadena na handang gupitin ang kanilang hininga? Ano ang halaga ng kaligtasan kung ang kapalit nito ay ang pagiging bihag sa isang bahay na puno ng mga lihim at kasamaan? Ang bawat hakbang ni Teresa papalayo sa marangyang mansyon ng mga alkantara ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakatali sa kanyang mga bukong-bukong. Ang putik na naninikit sa kanyang luma at manipis na tsinelas ay tila sumasabay sa bigat ng kanyang kalooban habang tinatahak ang madilim at masikip na eskinita patungo sa puso ng Paraisopolis. Dito, sa gitna ng nagtutunggali ang amoy ng basang lupa, usok ng uling at dikit-dikit na mga barong-barong, matatagpuan ang tanging kayamanan na nagpapanatili sa kanyang hininga. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya sa ilalim ng pang-aalipusta ni Domenico ay mahigpit niyang hawak sa loob ng kanyang bulsa, kasama ang maliit na supot ng gamot na magliligtas sa kanyang anak mula sa lagnat. Nang marating niya ang kanilang munting tahanan, sinalubong siya ng mahinang tunog ng paghinga na nagmumula sa isang sulok. Ang kanilang silid ay maliit lamang, sapat lang para sa isang higaan at ilang piraso ng gamit. Ngunit ito ang nagsisilbing kuta nila laban sa malupit na mundo sa labas. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa kanyang anak na si Mateo, na kasalukuyang nakahiga at balot ng makapal ngunit kupas na kumot. Ang mukha ng bata ay maputla at ang pawis ay butil-butil na dumadaloy sa kanyang noo. Sa bawat pagalo ng dibdib ng bata, maririnig ang isang malalim at paos na tunog na nagmumula sa kanyang baga, isang palatandaan ng sakit na unti-unting kumukuha sa kanyang lakas. "Nanay, nandyan ka na po ba?" Bulong ni Mateo habang dahan-dahang iminumulat ang kanyang mga mata na puno ng pagod ngunit may bahid ng kagalakan. "Oo, anak. Narito na si nanay. Huwag kang mag-alala. Dinalhan kita ng gamot," sagot ni Teresa habang pilit na pinatitibay ang kanyang boses. Iniangat niya ang ulo ng anak at dahan-dahang pinainom ng tubig. Ang kanyang mga daliri ay banayad na humahaplos sa mainit na pisngi ng bata. Sa sandaling iyon, ang mga salita ni Doña Veronica ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang banta sa kaligtasan ni Mateo, ang planong gamitin ang kawalang malay ng bata para sa sarili nilang kapakanan. Ang takot ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa puso ni Teresa. Ngunit pinalitan niya ito ng isang matatag na determinasyon. Hindi niya hahayaang madungisan ng mga alkantara ang kaisa-isang liwanag sa kanyang buhay. "Nanay, kamusta po ang trabaho niyo sa malaking bahay? Mabait po ba ang lalaking nakaupo sa gulong?" Tanong ni Mateo. Ang kanyang kuryosidad ay tila pansamantalang nagpapalimot sa kanyang karamdaman. Napatigil si Teresa. Ang imahe ni Domenico na puno ng puot at pait ay sumagi sa kanyang alaala. Ngunit tinitigan niya ang anak at pilit nang ngumiti, isang ngangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata na puno ng pighati. "Masungit siya, Mateo, pero sa tingin ni nanay ay malungkot lang siya. Parang ikaw kapag hindi makalaro sa labas dahil sa ulan." Pagsisinungaling niya upang hindi mabigatan ang kalooban ng bata. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa sugat. Si Domenico ay isang taong nabulag na ng kanyang sariling trahedya. At siya, si Teresa, ang nagsisilbing tanging saksi
sa kanyang unti-unting pagkabulok sa loob ng gintong kulungan. Habang hinihimas ang likod ng anak upang mapakalma ang pag-ubo nito, ang mga mata ni Teresa ay natuon sa isang maliit na kahon sa ibabaw ng kanilang lumang aparador. Sa loob niyon ay ang tanging alaala ng kanyang asawang si Antonio, isang larawang kupas na at isang lumang susi. Si Antonio, na namatay sa isang aksidenteng hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw sa kanya, ay laging nagsasabing ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa yaman. Ngunit paano siya mananatiling matapat sa mga taong handang pumatay ng dangal para lamang sa kapangyarihan? Ang bigat ng utang na loob na ipinapamukha sa kanya ni Doña Veronica ay tila isang tanikala na dahan-dahang pumuputol sa kanyang hininga. Nang sa wakas ay makatulog na si Mateo, lumabas si Teresa sa kanilang munting balkonahe upang lumanghap ng sariwang hangin. Kahit na ang hangin doon ay puno ng amoy ng kahirapan, ang gabi ay malalim na at ang tanging liwanag ay nagmumula sa malalayong ilaw ng mga gusali sa syudad na tila mga bituing hindi maabot. Ngunit sa ilalim ng isang aandap-andap na poste ng ilaw sa dulo ng kanilang eskinita, napansin niya ang isang anino. Isang lalaking nakasuot ng madilim na jacket, nakatayo at hindi gumagalaw, tila may hinihintay o binabantayan. Ang puso ni Teresa ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang bumalot sa kanya. Napansin niyang may hawak ang lalaki, isang maliit na piraso ng papel na tila isang larawan. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, itinaas ng lalaki ang larawan at tiningnan ang bahay ni Teresa. Pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin sa hawak niya. Ang pagkilos ng lalaki ay puno ng misteryo at ang titig nito ay tila tumatagos sa dingding ng kanilang barong-barong. Sino ang taong ito? Bakit siya narito sa gitna ng gabi sa Paraisopolis? Bit-bit ang isang alaala na tila may koneksyon sa nakaraan ni Teresa. Ang takot na kanina lamang ay tungkol sa hinaharap ni Mateo ay biglang nadagdagan ng isang bagong banta. Mula sa nakaraang akala niya ay matagal na niyang ibinaon sa limot. Huwag mong isipin na ang pagtitiis mo sa mga mura ko ay tanda ng kabutihang loob, Teresa. Ginagawa mo lang ang lahat ng ito dahil sa pera. Katulad ka rin ng lahat ng tao sa mansyong ito, mga linta na sumasipsip sa natitirang yaman ng isang lalaking wala ng silbi. Ang mga salitang ito ni Domenico ay tila mga huling patak ng lason na sumasabog sa loob ng silid na binalot ng amoy ng mamahaling pabango at gamot. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, nakaharap sa malaking bintana kung saan ang buwan ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Ang kanyang mga binti na dati ay malakas at maliksi ay nakabalot ngayon sa isang mamahaling kumot, tila mga lantang sanga na hindi na muling sisibol. Ang galit sa kanyang boses ay hindi lamang para kay Teresa, kundi para sa sarili niyang katawan na tinalikuran na siya pagkatapos ng trahedyang nagnakaw sa kanyang pangarap. Hindi sumagot si Teresa. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang tray ng mainit na tsaa sa maliit na lamesang gawa sa ivory. Ang kanyang bawat galaw ay maingat, tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Nasanay na siya sa ganitong pagtanggap. Para sa kanya, ang bawat pasabog ng galit ni Domenico ay tila hangin lamang na dumadaan sa kanyang pandinig. Dahil ang tunay na ingay na kinatatakutan niya ay ang mahinang pag-ubo ni Mateo sa gitna ng gabi. Ang pait ng lalaking ito ay walang sinabi sa pait ng mawala ng anak dahil sa kahirapan. Biglang namutla si Domenico. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng wheelchair at ang kanyang mga panga ay naggit-ngit sa matinding sakit. Ang kanyang mga kalamnan sa binti ay nagsimulang manginig at mamilipit. Isang sumpong ng kalamnan na tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Isang pigil na ungol ng paghihirap ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kanyang noo ay nilayasan ng kulay at napalitan ng butil-butil na pawis. Sa gitna ng kanyang paghihirap,
Ang kanyang unang instinto ay itulak ang sino mang malapit sa kanya. Isang paraan upang itago ang kanyang kahinaan. "Huwag kang lalapit!" Sigaw niya. Ngunit ang kanyang tinig ay wala ng lakas. Tila isang bulong na lamang ng isang taong nalulunod. Ngunit hindi sumunod si Teresa. Sa halip na lumayo, mabilis siyang lumuhod sa harap ni Domenico. Hindi siya natakot sa nanlilisik na mga mata nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang naninigas na binti ng lalaki sa ibabaw ng kumot. Ang kanyang mga kamay, na magaspang dahil sa paglalaba at paglilinis, ay nagsimulang humilot ng may sapat na diin at ingat. Walang halong pandidiri, walang halong takot. Ang bawat haplos niya ay puno ng isang uri ng pag-unawa na tanging ang mga taong nakaranas ng matinding hirap ang makakapagbigay. "Bitiwan mo ako," utos ni Domenico. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumunod sa kanyang isip. Naramdaman niya ang init na nagmumula sa mga palad ni Teresa. Isang init na dahan-dahang gumagapang sa kanyang nanlalamig na balat. Ang bawat pagpisil ng babae sa kanyang mga kalamnan ay tila nagpapakalma sa baha ng sakit na kanina lamang ay nais siyang lamunin. Sa katahimikan ng silid, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghinga ni Teresa habang binubulong ang isang maikling panalangin na tanging siya lang ang nakakaalam. Tumagal ng ilang minuto ang ganoong tagpo. Ang halimaw ng mansyon na dati ay nagbubuga ng apoy ay unti-unting kumalma sa ilalim ng mga kamay ng isang babaeng tinawag niyang hampas lupa, nang sa wakas ay mawala na ang paninigas ng kanyang mga binti na natiling nakatungo si Teresa, patuloy ang banayad na paghagod upang matiyak na hindi na babalik ang sakit. Ang kanyang buhok ay bahagyang humahadlang sa kanyang mukha, ngunit bakas sa kanyang mga balikat ang pagod na pilit niyang itinatago. Dahan-dahang iniangat ni Domenico ang kanyang kamay. Tila may sariling isip na nais nitong abutin ang babaeng nasa kanyang paanan. Huminto ang kanyang mga daliri sa hangin. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa balikat ni Teresa. Tinitigan niya ang mga kamay ng babae, ang mga kalyo, ang mga sugat mula sa matapang na sabon, at ang panginginig ng mga daliri nito dahil sa pagod. Ito ang mga kamay na nagligtas sa kanya sa sandali ng matinding pighati. Mga kamay na hindi naghahanap ng kapalit kundi ang gampanan ang isang tungkulin na higit pa sa bayad na pera. Nabalik ang diwa ni Domenico nang bahagyang gumalaw si Teresa upang ayusin ang kumot sa kanyang binti. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang balat ng kanyang palad ay direktang dumampi sa likod ng kamay ni Teresa. Napatigil ang lalaki, ang kanyang buong sistema ay tila na kuryente sa simpleng haplos na yon. Ang init na nagmula sa balat ng babae ay hindi lamang init ng katawan. Ito ay isang uri ng buhay, isang dalisay na enerhiya na matagal na niyang kinalimutan sa loob ng kanyang madilim na mundo. Ang kanyang puso, na akala niya ay naging bato na, ay nagbigay ng isang malakas at kakaibang tibok na tila isang babala. Sino nga ba ang tunay na bilanggo sa mansyong ito? Siya ba na hindi makalakad? O ang babaeng ito na kahit may kalayaan ay pinipiling manatili sa piling ng isang tulad niya? Huwag mong kalimutan, Domenico, na kung hindi dahil sa iyong kapabayaan sa Manibela noong gabing iyon, buhay pa sana ang iyong ama. Ang dugo niya ay nananatiling mantsa sa iyong mga kamay na kahit anong hugas mo ay hindi na mabubura kailanman. Ang boses ni Doña Veronica ay tila isang malamig na hanging galing sa libingan habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Domenico. Ang kanyang mukha ay balot ng isang mapanlinlang na awa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas at walang emosyon. Ang bawat salitang binitiw niya ay tila isang lason na dahan-dahang itinusok sa puso ng lalaki. Tinitiyak na ang sugat ng nakaraan ay mananatiling sariwa at nagnanaknak. Sa kabilang dulo ng silid, malapit sa cabinet, nakatayo si Teresa habang tahimik na itinitiklop ang mga bagong labang damit ni Domenico. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa tela
Maingat na inaayos ang bawat tupi bilang tanda ng kanyang malasakit. Narinig niya ang bawat salita ng matandang babae at ang bawat kataga ay tila isang sampal sa kanyang sariling pagkatao. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri habang pinagmamasdan ang likod ni Domenico na tila lalong bumaba dahil sa bigat ng krus na ipinapapasa ng sarili nitong ina. Kaya huwag kang mag-inarte tungkol sa kasal niyo ni Isabela. Patuloy ni Doña Veronica, ang kanyang tinig ay naging mas mapanuri. She is the only one who can save our family's reputation from the scandal you caused. Ito na lamang ang tanging paraan para makabawi ka sa lahat ng utang na loob mo sa akin at sa alaala ng iyong ama. Isang malaking sakripisyo ang gagawin ng bata para sa isang tulad mo, kaya matuto kang magpasalamat. Tumingin si Domenico sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, tila isang kandilang unti-unting nauubos ang mitya. Ang bawat pangungusap ng kanyang ina ay tinatanggap niya ng walang reklamo dahil sa loob ng 20 taon, ito na ang katotohanang itinanim sa kanyang isipan. Siya ang pumatay sa kanyang ama. Siya ang dahilan ng paghihirap ng kanilang pamilya. Ang kanyang kapansanan ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang parusang nararapat sa isang kriminal na tulad niya. Nang lumabas si Doña Veronica sa silid, ang tunog ng kanyang marangyang tsinelas sa ibabaw ng sahig ay unti-unting naglaho, ngunit ang bigat na iniwan niya ay nanatiling nakasakal sa paligid. Nilapitan ni Teresa ang mesa upang ilagay ang mga damit at doon niya napansin ang isang maliit na bote ng gamot na naiwan sa ibabaw ng nightstand. Ang label nito ay bahagyang natanggal, ngunit dahil sa karanasan niya sa pag-aalaga kay Mateo, pamilyar siya sa mga kulay at hugis ng mga kapsula. May mali. Ang gamot na iniinom ni Domenico ay hindi para sa pagpapatibay ng mga kalamnan o para sa nerbiyos. Ito ay isang uri ng pampakalma na madalas ibigay sa mga taong nais panatilihing mahina ang isipan at laging lito ang diwa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang uri ng kaba na nagmumula sa pagtuklas ng isang lihim na hindi dapat nalaman. Bakit pinapainom ni Doña Veronica ang kanyang anak ng gamot na lalong nagpapahina sa determinasyon nito? Tumingin si Teresa kay Domenico na hanggang ngayon ay nakapako pa rin ang tingin sa dilim ng gabi sa labas ng bintana. Ang lungkot na bumabalot sa lalaki ay tila isang makapal na hamog na nais niyang hawiin, ngunit natatakot siyang baka masunog siya sa apoy ng katotohanan. Dahan-dahan niyang kinuha ang bote at itinago ito sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang isip ay puno ng mga katanungang walang kasagutan. Domenico, bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang haplos ng hangin sa gitna ng bagyo. Nais niyang sabihin na marahil ay may mali sa mga naririnig nito, na marahil ay hindi ito ang tunay na may sala. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay, "Gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng gatas? Para po makatulog kayo ng mahimbing." Lumingon si Domenico at sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa loob ng mga mata ng lalaki, nakita ni Teresa ang isang batang nagsusumamo na sagipin mula sa isang bangungot na wala ng katapusan. Ang kanyang mga panga ay nanginig at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nagkuyom sa ilalim ng kumot. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang tulay na pilit nilang binubuo sa gitna ng napakalalim na bangin. Nang gabing iyon, habang nililinis ni Teresa ang kusina bago umuwi, nakita niyang itinatapon ni Luciano ang ilang mga papel sa shredder. Ngunit may isang maliit na piraso ng reseta na nahulog sa sahig nang hindi napapansin ng abogado. Mabilis itong pinulot ni Teresa at binasa ang pangalan ng doktor na nakasulat doon. Hindi ito ang doktor na pumupunta sa mansyon para suriin si Domenico. Sino ang taong ito? At bakit tila may isang lihim na laro
Ang nagaganap sa loob ng Dinto Alcantara na ang nakataya ay ang mismong kaluluwa ng lalaking nagsisimula na niyang pahalagahan. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Alcantara ay tila may dalang mga bulong ng nakaraan na pilit itinatago sa ilalim ng mga mamahaling pintura at makikintab na kasangkapan. Habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa isang mahalagang hapunan, si Teresa ay inatasan ni Luciano na linisin ang lumang silid-aklatan sa dulo ng kanang bahagi ng ikalawang palapag. Isang lugar na bihirang pasukin at halos balot na ng alikabok. Ang amoy ng lumang papel at tuyong kahoy ay agad na sumalubong sa kanya. Isang amoy na tila nagdadala sa kanya sa isang panahon na matagal na niyang kinalimutan. Maingat niyang pinunasan ang bawat istante. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa mga pabalat ng libro na tila may mga lihim na nais ipagsabi. Sa kanyang paglilinis sa pinakamababang bahagi ng isang malaking cabinet na gawa sa Nara, napansin niya ang isang maliit na kahon na nakatago sa likod ng mga makakapal na folder. Ang kahon ay gawa sa simpleng kahoy, walang dekorasyon, at tila hindi nababagay sa karangyaan ng silid na yon. Dahil sa kuryosidad na hindi niya mapigilan, dahan-dahan niyang hinila ang kahon palabas. Ang gasgas ng kahoy sa ibabaw ng sahig ay nag-iwan ng isang bakas sa makapal na alikabok. Nang buksan ni Teresa ang takip, ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Sa ibabaw ng ilang mga lumang dokumento ay naroon ang isang ID card na nakalagay sa isang plastic na case. Ang larawan sa ID ay kupas na, ngunit ang mga mata at ang ngiti ng lalaking naroon ay hinding-hindi niya malilimutan. Ito ay si Antonio, ang kanyang asawa, ang kanyang kaisa-isang pag-ibig na akala niya ay namatay sa isang aksidente sa konstruksyon maraming taon na ang nakalilipas. Antonio, bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig at halos hindi marinig. Binasa niya ang nakasulat sa ID, Antonio Villanueva. Posisyon, driver. Petsa ng empleyo. 20 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang buong mundo ay tila umiinog sa bilis na hindi niya kayang sabayan. Bakit narito ang ID ng kanyang asawa? Bakit hindi nabanggit ni Antonio na nagtrabaho siya rito bilang driver para sa mga Alcantara? Ang petsa ng kanyang pagkamatay ay tugma sa petsa ng aksidenteng ikinasawi ng ama ni Domenico. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay lalong tumindi, naging sanhi upang mabitawan niya ang ID at mahulog ito pabalik sa loob ng kahon. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila mga tinik na dahan-dahang tumutusok sa kanyang diwa. Binubura ang lahat ng alam niyang totoo tungkol sa kanyang buhay. Sa ilalim ng ID, may isang lukot na piraso ng papel na tila isang huling sulat o babala. Bago pa man niya ito mailadlad ng maayos, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa likuran niya. Ang hangin sa loob ng silid ay tila biglang bumigat, at ang liwanag na nagmumula sa bintana ay hinarangan ng isang malaking anino. "What are you doing here, Teresa? I told you to clean, not to play detective with things that don't belong to you." Ang boses ni Luciano ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Mabilis na tumayo si Teresa. Pilit na itinatago ang kahon sa likod ng kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata na puno ng luha at sinak ay hindi nakatakas sa mapanuring tingin ng abogado. Lumapit si Luciano ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng alpombra, ngunit puno ng panganib. Ang kanyang muka ay walang emosyon, tila isang rebulto ng yelo na handang dumurog sa sinumang hahadlang sa kanyang daan. "Give me that box, Teresa. Now." Utos ni Luciano. Ang kanyang Taglish ay may kasamang awtoridad na hindi tumatanggap ng hiling. Bawal ang mga katulong sa parteng ito ng mansyon kung walang direktang utos mula sa akin o kay Doña Veronica. You are crossing a line that you might not be able to come back from. Naramdaman ni Teresa ang pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Ang banta sa boses ni Luciano
ay hindi lamang tungkol sa kanyang trabaho. Ito ay tungkol sa kaligtasan nilang mag-ina. Kung nalaman nilang asawa siya ni Antonio, ano ang gagawin nila sa kanya? Paano kung ang pagkamatay ni Antonio ay hindi isang aksidente, kundi isang sakripisyo para pagtakpan ang isang mas malaking kasalanan? Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa loob ng kanyang dibdib habang iniisip ang banta ni Doña Veronica tungkol kay Mateo. Wala po akong ginagawang masama, Attorney Luciano. Pilit na pagtatanggol ni Teresa. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa takot. Nakita ko lang po itong kahon habang naglilinis. Hindi ko po alam na hindi mo kailangang malaman ang anumang bagay, Teresa. Putol ni Luciano habang marahas na hinablot ang kahon mula sa kanyang kamay. Ang lakas ng pagkakahablot nito ay naging sanhi upang mawalan ng balanse si Teresa at mapaupo sa malamig na sahig. Tumingin si Luciano sa kanya ng may halong pandidiri at babala. Isang maling galaw mo pa at sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang anak mo. Remember your place. You are just a maid at ang mga katulong madaling palitan o iligpit. Naiwan si Teresa na mag-isa sa gitna ng madilim na silid-aklatan. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang muka habang sinusubukang pigilin ang kanyang paghikbi. Ang ID ni Antonio, ang lihim na gamot ni Domenico, at ang mga banta ng mga Alcantara ay tila isang malaking baha na nais siyang lunurin. Sino nga ba ang kanyang asawa sa buhay ng mga taong ito? At anong uri ng kadiliman ang nakatago sa likod ng gintong mga pinto ng mansyong ito na handang lumamon sa kanyang buong pagkatao? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Alcantara ay binalot ng isang mabigat na katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila naghihintay ng isang malakas na bagyo. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, isang maliit na anino ang dahan-dahang gumagalaw sa pagitan ng malalaking haligi ng hardin. Si Mateo, na may bitbit na isang maliit na kotseng gawa sa plastik, ang tanging laruang natira mula sa kanyang ama, ay nakalusot sa maliit na siwang ng bakal na bakod. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at pangungulila sa kanyang ina na hindi pa nakakauwi dahil sa dami ng trabaho. Hindi alintana ng bata ang panganib. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay nagbibigay ng isang mahinang tunog na tila bulong sa gabi. Narrating niya ang isang bahagi ng beranda kung saan ang liwanag mula sa loob ay tumatama sa isang lalaking nakaupo sa isang kakaibang upuan na may mga gulong. Si Domenico, na noong oras na yon ay nalulunod sa sarili niyang pait, ay napatigil nang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Hello po, isang hari po ba kayo sa malaking palasyong ito? Ang boses ni Mateo ay tila isang malinaw na kampana na bumasag sa matigas na pader ng katahimikan ni Domenico. Lumingon ang lalaki. Ang kanyang mukha ay handa na sanang magbuga ng galit. Ngunit natigilan siya nang makita ang isang musmos na bata na may pinakamalinis na titig na nakita niya sa loob ng 20 taon. Ang galit na dati ay laging nakahanda sa kanyang mga labi ay tila biglang natunaw, napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pagkalito. Tiningnan niya ang bata mula sa maduming damit nito hanggang sa hawak nitong lumang laruan. Hindi ako hari, bata. Isa lamang akong bilanggo sa loob ng sarili kong katawan, sagot ni Domenico. Ang kanyang taglish ay may bahid ng lungkot na hindi niya nagawang itago. Bakit ka narito? Do you know that it's dangerous for a kid like you to wander around this place? Hinahanap ko po si Nanay Teresa. Pero nakita ko po kayo. Parang malungkot po kayo gaya ng kotseng ito na wala ng gulong sa likod, sabi ni Mateo habang lumalapit ng walang takot. Ipinakita niya ang kanyang laruan kay Domenico. Ang kanyang maliit na daliri ay dahan-dahang humahaplos sa sirang bahagi ng plastik. Gusto niyo po ba itong hiramin? Sabi po ni Nanay. Kapag malungkot daw po, dapat may kalaro. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Domenico. Ang simpleng alok ng bata ay tila isang mainit na tubig
na ibinuhos sa kanyang naninigas na puso. Dahan-dahan niyang inabot ang laruan, ang kanyang mga daliri, na dati ay puno ng panginginig dahil sa galit ay naging banayad. Tiningnan niya si Mateo at sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang mga kalamnan sa kanyang mukha na matagal nang nakalimot kung paano maging masaya ay dahan-dahang gumalaw. Isang maliit, tapat at mapait ngunit totoong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Domenico Alcantara. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila nagliwanag. Ang pagmamano ni Mateo sa kamay ni Domenico ay naging isang banal na sandali, isang pagkilala sa dignidad ng isang taong itinuring na ng lahat na basura. Ang init ng noo ng bata sa likod ng kanyang palad ay tila isang basbas na nagpabura sa lahat ng mura at sipayong tinanggap niya mula sa kanyang ina. Ngunit ang liwanag na yon ay biglang napalitan ng isang malamig na anino. Sa pintuan ng beranda, nakatayo si Doña Veronica. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mamahaling baston. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanlinlang na awa, ay ngayon ay nanlilisik sa galit at takot. Nakita niya ang ngiti ng kanyang anak, isang ngiting hindi niya nakuha sa loob ng 20 taon ng pagmamanipula. Nakita niya ang koneksyon sa pagitan ng tagapagmana ng mga Alcantara at ng anak ng babaeng nais niyang sirain. Ang bawat pintig ng puso ni Doña Veronica ay tila hudyat ng isang papalapit na kabuktutan. Ang presensya ni Mateo ay hindi lamang isang abala. Ito ay isang banta sa kanyang kaharian ng kasinungalingan. Kung ang isang musmos ay kayang buwagin ng pader na itinayo niya sa loob ng 2 dekada, kailangang siguruhin na ang batang iyon ay hindi na muling makakatapak sa kanyang teritoryo. Ang kanyang titig ay tila isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa leeg ni Mateo, habang ang kanyang isip ay nagsisimula ng bumuo ng isang plano na hihigit pa sa anumang pasakit na naibigay niya kay Teresa. Ang bawat paghakbang ni Isabela Cruz sa loob ng mansyon ay tila pag-angkin sa isang teritoryong alam niyang sa kanya nakalaan. Ang kanyang presensya ay binalot ng amoy ng mamahaling pabango na tila sumasakal sa hanging nilalanghap ni Teresa. Suot ang isang puting bestida na tila gawa sa ulap. Lumapit siya kay Domenico na may kasamang matamis ngunit mapanlinlang na ngiti. Isang nangiting hindi nakakaabot sa kanyang mapanuring mga mata. "Oh my God, Domenico! You look so much better today!" Tila musika ang kanyang boses, ngunit para kay Teresa, ito ay tila tunog ng isang babalang hindi dapat balisaw-sawi. "I missed you so much, baby. I brought you some imported chocolates and books." Hindi kumibo si Domenico. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan, ngunit bakas sa kanyang mga panga ang pagtitimpi. Ang bawat haplos ni Isabela sa kanyang balikat ay tila nagbibigay sa kanya ng higit na bigat kaysa sa ginhawa. Sa kabilang dulo ng silid, si Teresa ay tahimik na nagpupunas ng mga kasangkapan, sinusubukang maging isang anino na hindi napapansin. Ngunit ang matalas na paningin ni Isabela ay hindi siya hinayaang makatakas. "Wait, who is this?" Turo ni Isabela kay Teresa. Ang kanyang boses ay biglang naging matalas at puno ng pang-uuyam. "Is she the new maid? Bakit parang she smells like sweat and cheap soap? It's making me dizzy, Domenico." Si Teresa siya. Siya ang nag-aalaga sa akin. Maikling sagot ni Domenico. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagtatanggol na hindi niya namamalayang inilalabas. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Lumapit siya kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat himaymay ng pagkatao ng babae, mula sa kanyang kupas na uniforme hanggang sa kanyang mga kamay na nanginginig sa pagod. Inilabas ni Isabela ang isang telang gawa sa pinakamahal na sutla mula sa kanyang bag, isang gown na puno ng masalimuot na burda at mga kristal. "Since you're the yaya, gawin mo ang trabaho mo," utos ni Isabela. Ang kanyang Taglish ay puno ng pagmamataas. "I want you to hand wash this gown
Special silk ito, so you have to be very careful. Gamitin mo ang mga kamay mo. Don't you dare use the machine. Kung may isang hibla na masira, you can't afford to pay for this. Kahit ibenta mo pa ang buong buhay mo sa Paraisopolis, dahan-dahang tinanggap ni Teresa ang tela. Ang lamig ng sutla sa kanyang mga palad ay tila isang insulto sa init ng kanyang pagsisikap. Alam niyang ito ay hindi lamang isang utos, kundi isang paraan ng pagpapahirap, isang pagsubok sa kanyang dignidad. Sa loob ng ilang oras, nanatili si Teresa sa labahan. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa babad ng tubig at ang kanyang likod ay tila mababali na sa bawat pagyuko. Ang bawat pagkuskus niya sa tela ay tila pagkuskus din sa kanyang sariling dangal, ngunit tinitiis niya ang lahat habang iniisip ang mukha ni Mateo. Nang matapos siya, dinala ni Teresa ang gown patungo sa beranda kung saan nandoon sina Domenico at Isabela na nagmemeryenda. Ang kanyang mga binti ay nanghihina na at ang sahig ay bahagyang basa pa dahil sa katatapos lang na pagdidilig ng mga halaman sa paligid. Narito na po ang gown, Miss Isabela. Mahinang sabi ni Teresa, ang kanyang tinig ay tila isang bulwong ng pagod. Tumayo si Isabela. Ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. Naging mas madilim at puno ng masamang balak nang mapansin niyang nakatingin si Domenico kay Teresa nang may bahid ng pag-aalala. Sa isang iglap, habang papalapit si Teresa, sinadya ni Isabela na ihakbang ang kanyang matulis na sapatos sa basang bahagi ng sahig. Ngunit sa halip na tumayo ng maayos, bigla siyang bumigay at itinulak ang sarili patungo sa direksyon ni Teresa. Dahilan upang kapwa sila mawalan ng balanse. Ang bawat segundo ay tila bumagal. Ang mamahaling gown ay lumipad sa hangin at bumagsak sa putikan ng hardin, habang si Isabela ay napaupo sa sahig na may kasamang malakas na daing ng sakit. Aray! My ankle! My God! Domenico! Sigaw ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng peking luha habang nakahawak sa kanyang paa. Tinulak niya ako. Tinulak ako ng babaeng ito dahil ayaw niyang labhan ang gown ko. Look what she did to me and my dress. Napatayo si Domenico sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay balot ng gulat at kalituhan. Tiningnan niya si Teresa na nakaluhod din sa sahig. Ang mga mata ng babae ay puno ng sindak at kawalang malay. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na puno ng mga paratang. Hindi ko po siya tinulak, Sir Domenico. Nadulas po siya. Pilit na paliwanag ni Teresa. Ang kanyang boses ay pumuputok sa takot habang nakatingin sa galit na mukha ni Isabela. How dare you lie? Sigaw ni Isabela, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tila isang hudyat para lumabas si Doña Veronica mula sa loob. You're a monster! Pinagtangkaan mo ang buhay ko dahil lang sa utos ko. Domenico, are you just going to let this happen? Pinalaki mo ang ahas na ito sa loob ng pamamahay niyo. Ang mga mata ni Domenico ay palipat-lipat sa dalawang babae. Ang kanyang isip ay tila isang gulo ng mga emosyon. Ang tiwalang nagsisimula nang mabuo kay Teresa laban sa matinding ebidensyang nakikita ng kanyang mga mata. Sino ang kanyang paniniwalaan? Ang babaeng itinakda ng kanyang ina para sa kanyang kinabukasan o ang babaeng nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng kanyang nanlalamig na mundo? Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang pumatak mula sa langit ay tila sumasabay sa pagbagsak ng tadhana ni Teresa sa loob ng mansyong Alcantara. Tumahimik ka na, Isabela. Just stop it. Ang boses ni Domenico ay hindi malakas, ngunit ang bawat pantig ay tila may bigat ng isang nagbabantang lindol. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa armrest hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Tinitigan niya ang eksena sa kanyang harapan. Si Isabela na kunway namimilipit sa sahig at si Teresa na nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghikbi habang ang putik mula sa hardin ay dahan-dahang nanunuot
sa kanyang tanging maayos na uniforme. Dumating si Doña Veronica na tila isang buwayang nakaabang sa biktima. Ang tunog ng kanyang baston sa marmol na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng pusong puno ng masamang balak. Domenico, nakita mo na? This is what happens when you let a person from the slums enter our home. Wala silang utang na loob. They only know how to bite the hand that feeds them. Tumingin si Domenico sa kanyang ina. Pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin kay Teresa. Napansin niya ang mga kamay ng babae, ang mga kamay na naghilot sa kanyang binti ng gabi ng kanyang paghihirap. Ang mga kamay na may kalyo, ngunit puno ng pag-iingat. Nakita niya ang paraan ng pagtayo ni Teresa. Hindi isang taong nagkasala, kundi isang taong ang dignidad ay dahan-dahang nilalason ng kawalang katarungan. Umalis muna kayo, all of you, utos ni Domenico. Ang kanyang tinig ay malamig, tila isang hangin na nagmumula sa kailaliman ng isang abandonadong balon. But Domenico, pagpoprotesta ni Isabela, ang kanyang boses ay naging matini sa gulat. Sabi ko, umalis kayo. Nang maiwan ang katahimikan sa pagitan nila ni Teresa, ang tanging maririnig ay ang malalayong hunin ng mga kuliglig at ang mabigat na paghinga ni Domenico. Hindi siya nagsalita. Sa halip, pinagmasdan niya si Teresa na dahan-dahang tumayo, pinapagpagan ang dumi sa kanyang damit nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang katahimikan ni Teresa ay mas masakit kaysa sa anumang mura o sigaw. Ito ay katahimikan ng isang taong sanay ng hindi pakinggan, sanay ng pagbintangan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Domenico. Ang bawat salita ng kanyang ina tungkol sa kanyang kasalanan ay tila mga aninong sumasakal sa kanya. Ngunit may isang bagong uri ng tinik na tumutusok sa kanyang isipan, ang pagduda. Bakit tila uhaw na uhaw si Isabela at ang kanyang ina na paalisin si Teresa? Bakit tila isang malaking kasalanan ang makuha niya ang kakarampot na ginhawa mula sa kamay ng isang katulong? Gamit ang kanyang buong lakas, dahan-dahang pinaikot ni Domenico ang kanyang wheelchair patungo sa opisina ng kanyang ina sa dulo ng pasilyo. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa ibabaw ng alpombra ay nagbibigay ng isang mahina at tuyong tunog, tila isang babala sa bawat segundong lumilipas. Alam niyang tulog na ang lahat at ang mansyon ay binalot na ng isang mapanganib na kapayapaan. Sa loob ng opisina, ang amoy ng lumang papel at mamahaling alak ay sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa basurahan sa tabi ng mesa ni Doña Veronica. Doon, nakita niya ang mga maliliit na piraso ng papel na dumaan sa shredder, mga puting hibla na tila mga bangkay ng isang katotohanang pilit nilapa. Dahan-dahan niyang dinampot ang ilang piraso. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa kaba at sa lamig ng gabi. Inilapit niya ang mga piraso sa ilalim ng maliit na lampara. Kahit nagutay-gutay na ang papel, malinaw niyang nabasa ang ilang mga salitang nagpabagal sa pagtibok ng kanyang puso. Sedative dosage increased. Accident report suppressed. At ang pangalan ng isang kumpanya ng siguro na matagal nang nawala sa kanyang alaala. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likuran. Ang gamot na nagpapalabo ng kanyang isip, ang ulat tungkol sa aksidenteng ikinamatay ng kanyang ama na tila itinago, at ang mukha ng kanyang inang nagkukunwaring nagdadalamhati. Ang lahat ng ito ay nagsimulang bumuo ng isang madilim na larawan. Naramdaman ni Domenico ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa isang nakapalulumong realisasyon. Ang taong itinuring niyang tagapagligtas at tanging kakampi sa mundong ito ay siya palang kumuha ng kanyang mga binti at nagnakaw ng kanyang buhay. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakahawak sa mga gutay-gutay na papel. Ang mantsa ng dugo na sinasabi ng kanyang ina na nasa kanyang mga kamay ay tila unti-unting lumilipat sa anino ni Doña Veronica. Paano niya haharapin ang umaga
Kung ang bawat hiningang tinatamasa niya sa loob ng mansyong ito ay nakaugat sa isang karumal-dumal na kasinungalingan, hindi lahat ng lihim ay nananatiling nakabaon sa dilim, Teresa. May mga katotohanang kahit gaano mo katagal itago, pilit na aalingaw-ngaw ang sigaw nito hanggang sa madinig ng mundong bingi. Ang mga salitang ito ay tila isang malupit na paalala na naglalaro sa isipan ni Teresa habang tinatahak niya ang pinakamababang bahagi ng isang nakalimutang distrito sa labas ng syudad. Malayo ito sa ningning ng mansyon ng mga Alcantara. Dito, ang bawat pasilyo ay tila isang labirinto ng karukaan kung saan ang amoy ng stagnant na tubig at bulok na basura ay nanunuot sa bawat hininga. Ang liwanag ng buwan ay hindi makapasok sa pagitan ng mga dikit-dikit na bubong na yari sa kalawang na yero at lumang sako. Matapos ang ilang oras na pagtatanong sa mga taong tila takot din sa sarili nilang anino, narating ni Teresa ang isang barong-barong na nakatayo sa gilid ng isang maruming estero. Ang pinto nito ay gawa lamang sa pinagtagni-tagning kahoy na tila anumang oras ay bibigay sa isang malakas na ihip ng hangin. Sa loob, ang kadiliman ay binabasag lamang ng isang maliit na gasera na ang apoy ay aandap-andap, nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding na puno ng mga lumang dyaryo. Sa isang sulok, nakita niya ang isang matandang babae na nakabalot sa isang makapal ngunit punit-punit na kumot. Si Lola Basyang. Ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng dusa. Bawat kulubot sa kanyang balat ay may dalang kwento ng pighati. Ang kanyang mga mata na binalot na ng puti dahil sa katarata ay tila nakatingin sa isang mundong hindi na nakikita ng mga karaniwang tao. Lola Basyang. Ako po si Teresa. Asawa po ako ni Antonio. Mahinang bulong ni Teresa habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga hakbang ay maingat upang hindi lumikha ng anumang ingay na magugulat sa matanda. Napatigil ang matanda sa kanyang pag-uugoy. Ang kanyang mga tuyong labi ay nanginig. At ang kanyang mga daliri na tila mga tuyong sanga ay mahigpit na kumapit sa kanyang kumot. Ang katahimikan sa loob ng barong-barong ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa kanilang dalawa. Ang tanging maririnig ay ang mabagal na pagtulo ng tubig mula sa butas na bubong patungo sa isang plastik na timba na lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na tunog. Antonio. Ang boses ng matanda ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Ang mabait na batang yon. Ang driver na may pinakamalinis na puso sa mansyon. Lola, kailangan ko pong malaman ang totoo. Pagsusumamo ni Teresa ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mapuno ng luha. Ano po ang nangyari noong gabing mamatay ang asawa ko at ang senyor? Bakit po kayo biglang pinaalis sa trabaho pagkatapos niyon? Bakit po tila lahat ng tao sa mansyon ay takot na pag-usapan ng gabing iyon? Biglang naging marahas ang paghinga ni Lola Basyang. Ang kanyang buong katawan ay tila niyanig ng isang hindi nakikitang puwersa ng takot. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at pilit na itinuturo ang kawalan. Tila may nakikita siyang multo na nagmumula sa madilim na sulok ng silid. Ang kanyang mga panga ay naginggit-ngit at ang isang malalim na ungol ng paghihirap ay kumawala sa kanyang lalamunan. Huwag mong banggitin ang pangalang yan, sigaw ng matanda, bagaman ang kanyang tinig ay basag at puno ng sindak. Ang mga Alcantara, sila ay mga halimaw na nagkukubli sa ginto. Lumayo ka sa kanila, Teresa. Tumakas ka habang may oras pa. Niyakap ni Teresa ang matanda upang pakalmahin ito. Ngunit ang panginginig ni Lola Basyang ay lalong tumindi. Ang init ng luha ng matanda ay dumampi sa balat ni Teresa, isang init na nagdadala ng lahat ng lihim na itinago sa loob ng 2 dekada. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang katotohanan ang dahan-dahang lumabas sa mga labi ng matanda. Isang katotohanang tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na isipan ni Teresa. Hindi aksidente ang nangyari, anak. Bulong ni Lola Basyang. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa
na nanunuot sa bawat himay-may ng pagkatao ni Teresa. Nakita ko sila. Nakita ko si Doña Veronica at si Luciano na nakatayo sa tabi ng bangin habang ang sasakyan ay dahan-dahang nilalamon ng apoy. Hindi sila tumawag ng tulong. Pinanood nila ang asawa mo at ang senyor na mamatay sa loob ng nagbabagang bakal habang sila ay nagbubunyi sa dilim. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang kanyang puso ay tila isang basong nahulog at nadurog sa libu-libong piraso. Ang hangin sa loob ng barong-barong ay tila nawala. Iniwan siyang hinihingal sa gitna ng isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Ang mga taong pinaglilingkuran niya, ang mga taong may hawak ng buhay ni Mateo, ay ang mga mismong kamay na pumatay sa kanyang asawa. Sila ay mga mamamatay tao, Teresa. Ang huling sigaw ni Lola Basyang ay umalingaw-ngaw sa gabi bago ito tuluyang malunod sa tunog ng malakas na kulog mula sa malayo. Ang matanda ay biglang nawalan ng lakas at napasandal sa dingding. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat at puno ng sindak sa kawalan. Naiwan si Teresa na mag-isa sa dilim. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nagkuyom habang ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa pagbuo ng isang matinding galit at panunumpa sa kanyang puso. Nasaan ang kwintas, Teresa? Huwag mong subukan ang pasensya ko dahil alam nating lahat kung sino lang ang pumasok sa kwarto ko kaninang umaga. Ang boses ni Doña Veronica ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng malaking sulyap ng mansyon. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang at ang kanyang mukha ay balot ng isang mapang-aping awtoridad. Sa tabi niya, si Isabela ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanunukso at may bahid ng tagumpay na pilit niyang itinatago sa likod ng isang kunwaring pag-aalala. Si Teresa ay napatigil sa kanyang ginagawa. Kasalukuyan niyang nililinis ang mga muebles habang sa isipan niya ay bumubuo siya ng plano kung paano itatakas si Mateo palayo sa mga kamay ng mga alkantara. Ang bawat pahid niya sa mamahaling kahoy ay may kasamang dalangin para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ngunit ang sigaw ng matandang babae ay tila isang malupit na hatol na nagpabagal sa pagtibok ng kanyang puso. Wala po akong kinukuha, senyora. Mahinang sagot ni Teresa. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ng katotohanan. Nilinis ko lang po ang kwarto nyo gaya ng utos ni Attorney Luciano pero wala po akong hinawakang alahas. Liar! You are a professional liar, Teresa! Sigaw ni Isabela habang lumalapit. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol ay tila tunog ng isang paparating na bitay. Bakit biglang nawala ang pinakamahal na diamond necklace ni Tita Veronica pagkatapos mong lumabas? It's obvious. Kailangan mo ng pera para sa anak mong sakitin, di ba? You're desperate enough to steal from the people who gave you a job. Sa isang iglap, inagaw ni Luciano ang lumang bag ni Teresa na nakasabit sa gilid ng pintuan. Sa isang marahas na pagbaliktad nito, bumagsak ang lahat ng laman sa sahig. Ang maliit na baon ni Mateo, ang luma niyang pitaka, at ang mga gamot na binili niya. Kasabay ng pagkalat ng kanyang mga gamit, isang nagniningning na bagay ang gumulong sa ibabaw ng sahig at huminto sa paanan ni Doña Veronica. Ang mga brilyante nito ay tila tumatawa sa gitna ng kapahamakan ni Teresa. Ang bawat hibla ng lakas sa katawan ni Teresa ay tila biglang naglaho. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan habang tinititigan ang kwintas na alam niyang hindi siya ang naglagay doon. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang hangin sa kanyang paligid ay tila naging lason na ayaw pumasok sa kanyang baga. Ang pakiramdam ng kawalang katarungan ay tila isang malaking kamay na dumudurog sa kanyang bungo. Nanay, bakit po sila nagagalit? Ang boses ni Mateo, nakakalabas lang mula sa kusina, ay puno ng takot. Tumakbo ang bata patungo sa kanyang ina at mahigpit na yumakap sa binti nito. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig sa sindak. Habang nakatingin sa mga pulis,
na biglang pumasok sa pintuan ng mansyon. Damputin niyo na ang babaeng iyan. She is a thief! Pinatuloy namin sa bahay, nagnakaw pa. Utos ni Doña Veronica. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng awa habang tinuturo ang nanginginig na si Teresa. Mula sa itaas ng hagdan, nakita ni Domenico ang lahat. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa matinding galit at pighati. Alam niya ang katotohanan. Nakita niya si Isabela na pumasok sa silid ng kanyang ina kanina na may dalang maliit na supot. Gamit ang kanyang buong lakas, pilit na pinaikot ni Domenico ang kanyang wheelchair patungo sa gilid ng hagdanan. "Huminto kayo! Walang kinuha si Teresa!" Sigaw ni Domenico. Ngunit ang kanyang tinig ay nalunod sa ingay ng pagkaladkad ng mga pulis kay Teresa. Sa gitna ng kanyang desperasyon, sinubukan ni Domenico ang isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 20 taon. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa gilid ng upuan at pilit na itinulak ang kanyang katawan paitaas. Ang kanyang mga kalamnan sa binti ay tila sinusunog ng libu-libong apoy at ang kanyang mga buto ay nagngit-ngit sa sakit. Sa loob ng 1 segundo, nagawa niyang tumayo ng tuwid, isang himala sa gitna ng trahedya. Ngunit ang himalang iyon ay mabilis na naglaho. Ang kanyang mga binti ay biglang bumigay at siya ay marahas na bumagsak sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbulta ay tila pagguho ng lahat ng kanyang pag-asa. Nakadapa siya sa ibabaw ng malamig na marmol. Ang kanyang mga daliri ay pilit na inaabot ang direksyon ni Teresa, habang ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang pisngi. "Teresa, wag niyo siyang dalhin." Ang kanyang pagsusumamo ay tila isang bulong na lamang ng isang taong naghihingalo. Hinigpitan ng mga pulis ang pagkakahawak sa mga braso ni Teresa. Pilit siyang inilalabas ng mansyon habang si Mateo ay naiwang humahagulgol sa sahig. Pilit-pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng kanyang ina. Ang bawat sigaw ng bata ay tila isang patalim na sumasaksak sa kaluluwa ni Teresa. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang isakay sa sasakyan ng pulis ay ang mukha ni Doña Veronica na nakangiti ng palihim, isang ngiti ng isang demonyong nagtagumpay sa pagpuksa sa isang inosenteng buhay. Ang gabi ay tila bumalot sa buong mundo ni Teresa habang ang pinto ng rehas ay dahan-dahang nagsara sa kanyang harapan. Ang katahimikan ng selda ay binalot ng isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano na si Mateo? Paano na ang kanyang anak sa kamay ng mga taong nagnakaw na ng kanyang nakaraan at ngayon ay nais ring kunin ang kanyang hinaharap? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng kulungan ay tila sumasabay sa pagbagsak ng kanyang mga pangarap sa gitna ng putikan ng kawalang katarungan. Ang bawat sandali sa loob ng madilim at masikip na selda ay tila 1 taon ng paghihirap para kay Teresa. Ang malamig na semento ay nanunuot sa kanyang balat, isang paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan laban sa mga taong ang tanging Diyos ay salapi at impluensya. Ang amoy ng kalawang at luma na hanging tila hindi na gumagalaw ay naging kaisa ng kanyang bawat hininga. Nakaupo siya sa isang sulok, ang kanyang mga tuhod ay nakayakap sa kanyang dibdib habang ang kanyang paningin ay nakapako sa maliit at may rehas na bintana sa itaas, kung saan ang anino ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa natitirang liwanag, ngunit hindi ang sariling kalagayan ang dumudurog sa kaluluwa ni Teresa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila tumatawag sa pangalan ng kanyang anak, Mateo. Ang imahe ng bata na umiiyak at pilit na inaabot ang kanyang mga kamay habang siya ay kinakaladkad ng mga pulis ay tila isang pelikulang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sino ang magpapainom ng gamot sa kanyang anak? Sino ang yayakap dito kapag natatakot ito sa kulog? Ang bawat paghikbi ni Teresa ay walang tunog, ngunit ang panginginig ng kanyang mga balikat ay sapat na upang ipakita ang lalim ng kanyang pighati. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang braso
Tila sinusubukang pigilin ang kanyang sarili na tuluyang mabuwag. Ang katahimikan ng gabi sa loob ng presinto ay binalot ng tunog ng mabibigat na hakbang ng mga bota sa ibabaw ng sahig na bato. Ang bawat dampi ng bakal sa bakal ay nagbibigay ng isang matalim na babala hanggang sa huminto ang mga hakbang na iyon sa harap ng kanyang selda. Dahan-dahang iniangat ni Teresa ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng takot. Isang lalaking nakasuot ng maayos na Amerikana at may bitbit na briefcase ang nakatayo sa labas. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit walang bahid ng paghamak na nakasanayan ni Teresa mula sa mga taong nakapaligid sa mga alkantara. Mrs. Teresa Villanueva, I am Attorney Gabriel Santos. Ang boses ng lalaki ay mahinahon, isang malaking kaibahan sa mapang-aping tono ni Luciano. I was sent here to represent you. Huwag kang mag-alala. We will get you out of here as soon as possible. Tumingin si Teresa sa abogado nang may halong pagduda. Sino po ang nagpadala sa inyo? Wala po akong pera para kumuha ng tanyag na abogado na gaya ninyo. Is this another trap by Doña Veronica? Umiling si Attorney Santos at bahagyang lumapit sa rehas. Hindi ang senyora ang nagpadala sa akin. Someone who cares for justice and your well-being sent me. He wants to remain anonymous for now, but he is doing everything he can to clear your name. Sir Domenico is deeply concerned about what happened. Ang pagbanggit sa pangalan ni Domenico ay tila isang munting kandila na sumindi sa gitna ng kadiliman ni Teresa. Naramdaman niya ang isang bahagyang ginhawa, ngunit agad itong napalitan ng matinding kaba nang maalala niya ang kalagayan ng anak. Ang anak ko, si Mateo. Nasaan po siya? Sinabi ni Doña Veronica na kukunin niya ang anak ko. Ang pagsusumamo ni Teresa ay puno ng desperasyon habang pilit niyang inaabot ang kamay ng abogado sa pagitan ng mga rehas. Napaiwas ng tingin si Attorney Santos at ang kanyang pananahimik ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na pag-asa ni Teresa. Ang panginginig ng mga labi ng abogado bago ito magsalita ay nagbigay ng isang babalang hindi na kailangan ng salita upang maintindihan. Teresa, iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating bilisan ang paglabas mo rito. Bulong ng abogado. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat. Dinala si Mateo ni Sir Domenico sa isang ligtas na lugar para itago kay Doña Veronica. But something went wrong. We just received word from the people guarding the safe house. Pinasok ang lugar kaninang madaling araw at nang dumating ang mga tao ni Sir Domenico, wala na doon si Mateo. Nawawala ang anak mo, Teresa. Ang bawat salita ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni Teresa. Ang kanyang mga kamay ay bumitaw sa rehas at siya ay dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, ngunit walang makita, kundi ang kawalan. Ang hangin ay tila tuluyang nawala sa kanyang paligid. Iniwan siyang hinihingal sa gitna ng isang sakit na hindi kayang ilarawan ng anumang wika. Nasaan ang kanyang anak? Ang bata na walang kalaban-laban, ang bata na tanging siya lang ang inaasahan, ay ngayon ay nasa kamay ng mga taong walang puso. Ang katahimikan sa loob ng selda ay muling binalot ng isang matinding takot na tila isang aninong handang lumamon sa buong pagkatao ni Teresa. Nandito ang anak mo, Teresa. Ligtas siya, ngunit kailangan mong intindihin na mula sa sandaling ito, wala na tayong balikan sa mundong kinagisnan natin. Ang boses ni Domenico ay tila isang malalim na bulong na nagmumula sa gitna ng isang masukal na kagubatan. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair sa loob ng isang maliit at abandonadong rest house sa labas ng syudad, malayo sa marangyang bilangguan ng mansyon ng mga Alcantara. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding pagod. Ang mga mata ay may malalalim na anino ng puyat at pag-aalala, habang mahigpit niyang hawak ang maliit na plastik na kotseng laruan ni Mateo. Sa tapat niya, si Teresa ay nakatayo habang nanginginig ang buong katawan.
Kakalabas lamang niya mula sa presinto matapos iurong ng isang misteryosong saksi ang paratang laban sa kanya. Isang saksing alam niyang binayaran o tinakot ni Domenico para lamang mapalaya siya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang uniforme ay gusot at may mantsa pa ng alikabok mula sa selda. Ngunit ang lahat ng hirap na yon ay tila naglaho nang marinig niya ang balita tungkol sa kanyang anak. Dahan-dahang napaluhod si Teresa sa malamig na sahig na yari sa semento. Ang kanyang mga kamay ay napatakip sa kanyang muka habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyang bumuhos. Tila isang dam na biglang bumigay sa tindi ng agos. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang matinding panginginig. Isang physiological na reaksyon ng kanyang katawan sa sobrang relief at takot na pinaghalo ng tadhana. Ang bawat paghikbi niya ay nagbibigay ng mahinang tunog sa katahimikan ng silid, tila isang panalangin ng pasasalamat na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Nanay!" Ang boses na yon ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Mula sa isang maliit na kwarto sa likuran, mabilis na tumakbo si Mateo patungo kay Teresa. Ang bata ay umiiyak din. Ang kanyang maliliit na bisig ay mahigpit na pumulupot sa leeg ng kanyang ina. Amoy pawis at gatas pa rin ang bata. Isang amoy na para kay Teresa ay mas mabango pa sa anumang mamahaling pabango sa mansyon. Hinaplos niya ang buhok ng anak, tinitiyak na walang sugat o pasa ang kaisa-isang kayamanan ng kanyang buhay. Akala ko hindi na kita makikita, anak," bulong ni Teresa sa pagitan ng kanyang mga paghikpi. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa pisngi ni Mateo. Tila sinusuring mabuti kung ito ba ay totoo o isa lamang mapait na panaginip. Tumingin si Teresa kay Domenico at sa unang pagkakataon, ang kanyang titig ay hindi na puno ng takot o pag-aalinlangan. Nakita niya ang sakripisyong ginawa ng lalaki, ang pagsuway sa sarili nitong ina, ang paggamit ng natitirang impluensya nito, at ang pagtaya sa sarili nitong kaligtasan para lamang sa kanila. "Salamat, Sir Domenico." Ang boses ni Teresa ay naging matatag, isang uri ng katatagan na hinubog ng sipayo at katarungan. "Pero bakit po ninyo ito ginagawa? Alam niyo pong papatayin kayo ni Doña Veronica kapag nalaman niyang niloko niyo siya." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Domenico. Tumingin siya sa kanyang mga binti na nananatiling walang buhay sa ilalim ng kumot. "Matagal na akong pinatay ng aking ina, Teresa. Noong gabing aksidente, noong gabing mamatay ang ama ko at ang asawa mo, doon pa lang ay ninakawan na niya ako ng kaluluwa. Ang mansyong yon ay hindi tahanan, kundi isang altar ng kasinungalingan kung saan ako ang inialay na biktima." Lumapit si Teresa kay Domenico. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng determinasyon. Hindi na siya ang yaya na yumuyuko sa bawat mura. Siya na ngayon ay isang ina na handang makipaglaban para sa kinabukasan ng kanyang anak. "Hindi na po tayo pwedeng magtago lang dito. Alam niyo po ang ginawa nila sa asawa ko. Alam niyo pong hindi aksidente ang nangyari. Kung mananatili tayong tahimik, si Mateo ang susunod na biktima nila." Tumango si Domenico, ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang bagong layunin. "Kaya kailangan nating lumaban. I have the documents, Teresa. Ang mga pirasong nakuha ko sa opisina ni Mama. Kailangan lang natin ng isang matibay na testigo na magpapatunay na naroon sila sa bangin noong gabing iyon." Napatigil si Teresa. Naalala niya si Lola Basyang. Naalala niya ang nanginginig na matanda sa gitna ng estero. "May kakilala po ako, isang taong nakakita sa lahat." Nabalik ang diwa nila nang biglang marinig ang mahinang pag-ikot ng gulong ng isang sasakyan sa labas ng rest house, sinusundan ng mahabang pagdausdos ng goma sa tuyong lupa. Ang bawat pintig ng puso ni Teresa ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang katahimikan ng paligid ay biglang napalitan ng isang mabigat na presensya na tila isang aninong handang
lumamon sa kanilang munting pag-asa. Sino ang nakahanap sa kanila sa gitna ng liblib na lugar na ito? Ang plano ba nilang paghihiganti ay matatapos bago pa man ito magsimula? Tumingin si Teresa sa pinto habang mahigpit niyang niyayakap si Mateo sa kanyang likuran. Ang bawat hininga niya ay tila isang hamon sa tadhana. Paano nila haharapin ang galit ni Doña Veronica kung ang kaaway ay laging isang hakbang na nauuna sa kanila? Ang katahimikan ng madaling araw sa paligid ng abandonadong rest house ay tila isang manipis na tela na biglang napunit ng huminto ang isang itim na sasakyan sa tapat ng pintuan. Ang liwanag mula sa headlight nito ay tumagos sa mga siwang ng bintana, nagbibigay ng mahahabang anino na tila mga daliri ng kadiliman na nagnanais na maabot ang mga taong nasa loob. Sa bawat pag-ikot ng makina na dahan-dahang namamatay, ang pintig ng puso ni Teresa ay sumasabay sa mabigat na katahimikan ng gabi. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng plansadong Amerikana ang lumabas. Ang kanyang bawat hakbang sa tuyong lupa ay nagbibigay ng isang tuyong tunog na tila babala ng isang darating na unos. Si Luciano. Ang kanyang mukha ay walang emosyon sa ilalim ng malamlam na liwanag. Tila isang rebulto ng yelo na hindi natutunaw kahit sa gitna ng matinding tensyon. Sir Domenico, I know you're inside. Ang boses ni Luciano ay mahinahon, ngunit may dalang talim na hindi mapagkakaila. Doña Veronica is worried. Huwag na nating pahabain ang gulo na ito. Give us the maid and the child at makakabalik tayo sa mansyon na tila walang nangyari. Let's not ruin the Alcantara name over a piece of trash. Sa loob, mahigpit na hinawakan ni Domenico ang gilid ng kanyang wheelchair. Ang kanyang mga panga ay nagingit-ngit sa galit. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa matinding pagkamuhi. Tumingin siya kay Teresa, na kasalukuyang nakayakap kay Mateo sa isang madilim na sulok. Ang takot sa mga mata ng babae ay tila isang apoy na nagpabaga sa kanyang determinasyon. Hindi sila aalis dito, Luciano. Sigaw ni Domenico. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa dingding ng rest house, puno ng isang awtoridad na matagal nang ikinulong ng kanyang ina. Tell my mother that the Alcantara name is already ruined the moment she decided to build it on top of dead bodies. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luciano sa labas. Bodies, Sir Domenico? Are you talking about your father? Or perhaps the driver who was responsible for everything? Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa iyong ina. Siya ang nagtakip sa lahat ng dumi mo. Hindi si Domenico ang may dumi, Luciano. Kayo iyon. Ang boses ni Teresa ay tila isang kidlat na bumasag sa usapan. Lumabas siya mula sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Lumapit siya sa bintana. Sapat na para makita siya ng abogado. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay handa na para sa sandaling ito. Alam ko na ang totoo. Patuloy ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nanunuot sa bawat himaymay ng gabi. Nakausap ko si Lola Basyang. Alam ko na naroon kayo ni Doña Veronica sa tabi ng bangin. Pinanood ninyo ang asawa ko at ang senyor na mamatay sa loob ng nagbabagang sasakyan. You didn't call for help. You waited for the fire to erase your secrets. Ang katahimikan sa labas ay naging mas mabigat. Ang mukha ni Luciano ay bahagyang kumunot, isang bihirang pagkakataon na nawala ang kanyang kontrol. Sa loob, si Domenico ay napatigil. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila nawala ng marinig. Ang detalyang iyon, ang kanyang ina, ang babaeng itinuring niyang anghel sa gitna ng kanyang kapansanan, ay pinanood ang sarili nitong asawa na mamatay. Domenico, bulong ni Teresa habang dahan-dahang lumalapit sa lalaki. Lumuhod siya sa harap nito at hinawakan ang nanginginig na mga kamay ng kanyang amo. Ang asawa ko, si Antonio, hindi siya nagkamali sa pagmamaneho.
Pinilit niyang iligtas ang ama mo. Sabi ni Lola Basyang, huling sandali ay nakita niyang nakayakap ang asawa ko sa senyor para protektahan ito sa apoy. But your mother, she just stood there. She let them burn so she could have the wealth and the power. Ang bawat salita ni Teresa ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Domenico. Isang malalim at masakit na ungol ng paghihirap ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang kanyang buong mundo, ang 20 taon ng pagsisisi, ang bawat araw na kinamuhian niya ang kanyang sarili dahil sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang lahat ng iyon ay bumagsak sa kanyang harapan na tila isang gumuho na gusali. Ang pighati sa kanyang mga mata ay tila isang karagatan na nais siyang lunurin. Niyakap ni Domenico ang kanyang sarili. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding paghikbi na walang tunog ngunit puno ng sipayo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nagkuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Sino nga ba ang kanyang ina? Isang halimaw na nagsuot ng mukha ng isang nagdadalamhating biyuda? Ang bawat hininga niya sa loob ng mansyong Alcantara ay tila isang insulto sa alaala ng kanyang ama at ni Antonio. Luciano, umalis ka na! Bulong ni Domenico. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo at puno ng isang nakakatakot na kalmado. Tell Veronica that I am no longer her son. I am the ghost of the man she murdered at sisiguraduhin kong ang apoy na sinimulan niya 20 taon na ang nakalilipas ang siyang tutupok sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Nang umalis ang sasakyan ni Luciano, ang katahimikan ng rest house ay muling binalot ng isang madilim na kapayapaan. Ngunit sa gitna ng dilim, ang mga mata ni Domenico ay nananatiling dilat, nakatingin sa kawalan. Ang pagdududa ay napalitan na ng isang matinding layunin. Ngunit paano niya haharapin ang bukas kung ang bawat alaala ng kanyang pagkabata ay nakaugat sa dugo ng isang inosenteng tao? At paano niya titingnan ang mukha ni Teresa nang hindi nararamdaman ang matinding hiya para sa apelyidong kanyang dala? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Alcantara ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal na chandelier na nagbibigay ng isang mapanlinlang na kislap sa gabing dapat sana ay puno ng pagdiriwang. Ang bango ng pinakamahal na alak at ang halimuyak ng mga imported na bulaklak ay nanunuot sa bawat hininga ng mga panauhin, isang tabing na pilit nagtatago sa baho ng mga lihim na nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng bahay na yon. Ang bawat dampi ng mga kristal na baso sa isa't isa ay lumilikha ng isang matinis na tunog na tila masayang awitin sa pandinig ng mga panauhin. Ngunit para kay Domenico, ito ay tila tunog ng mga tanikalang unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Nakatayo si Doña Veronica sa gitna ng bulwagan. Suot ang isang itim na gown na puno ng mga kumukutitap na itim na bato. Ang kanyang mukha ay balot ng isang matikas na ngiti. Ang bawat pagbati niya sa mga kauri niyang mayayaman ay puno ng kaplastikan. Siya ang reyna ng gabing ito, ang arkitekto ng isang kinabukasan na binuo niya mula sa abo ng kanyang mga biktima. Sa tabi niya, si Isabela ay tila isang porselanang manika na walang pagod sa pagpapakitang gilas. Ang kanyang mga brilyante ay tila nakikipagkumpetensya sa liwanag ng silid. To my son, Domenico, and his beautiful fiancée, Isabela, deklara ni Doña Veronica habang itinataas ang kanyang baso. Ang pagsasamang ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa pagpapatuloy ng dangal ng pamilya Alcantara. Let this night be the start of a new chapter, free from the shadows of the past. Sa isang sulok, nakaupo si Domenico sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng yelo. Walang mababakas na emosyon, kundi ang isang malalim at madilim na titig na nakatutok sa kanyang ina. Ang bawat salita ni Veronica tungkol sa dangal ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot, hindi dahil sa sakit,
kundi dahil sa pagtitimpi ng isang matinding galit na tila isang bulkang handang sumabog. Nabalik ang diwa ng lahat nang ang malaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas, nagbibigay ng isang mahinang kalantog ng bakal na bumasag sa katuwaan ng mga panauhin. Isang babae ang pumasok, ang kanyang bawat hakbang sa ibabaw ng makintab na sahig ay puno ng isang uri ng dignidad na hindi kayang bilhin ng salapi. Si Teresa. Hindi siya suot ng mamahaling gown. Suot niya ang kanyang lumang bestida na may sulsing bahagi sa balikat. Ang kanyang buhok ay simple lamang ang pagkakaayos at ang kanyang mukha ay walang bakas ng makeup. Ngunit ang liwanag sa kanyang mga mata ay hihigit pa sa anumang hiyas na suot ng mga tao sa loob ng silid. Ang bawat bulong ng mga panauhin ay tila naging isang malaking alon ng pangungutya. Sino siya? Is she the maid? Bakit siya narito sa ganitong piging? Ang mga mapanghusgang tingin ay tila mga palaso na nakatutok kay Teresa, ngunit hindi siya kumurap. Diretso ang kanyang tingin kay Doña Veronica. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nagkuyom sa kanyang gilid, habang naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila isang hamon sa kapangyarihan ng pamilyang pumatay sa kanyang kaligayahan. Teresa, what is the meaning of this insolence? Ang boses ni Doña Veronica ay naging matalim. Ang kanyang nangiti ay biglang naglaho at napalitan ng isang nakakatakot na awtoridad. Security! Why is this woman here? Get her out of my sight immediately! Lumapit si Luciano. Ang kanyang mukha ay balot ng sindak na pilit niyang itinatago. Teresa, umalis ka na. Kung ayaw mong lumala ang sitwasyon mo, you are trespassing. Hindi ako aalis, Attorney Luciano. Ang boses ni Teresa ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng bulwagan, nagpatahimik sa lahat ng naroroon. Narito ako para ibalik ang isang bagay na matagal nang ninakaw sa mansyong ito. Hindi alahas, hindi pera, kundi ang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa 20 taon na ang nakalilipas. Inilabas ni Teresa mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at kupas na recorder kasama ang isang lumang ID card ni Antonio. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng isang matinding emosyon na handa nang kumawala. Tumingin siya kay Domenico at sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang tahimik na pangako ng pagsuporta at katarungan. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ngunit ang imahe ni Mateo at ang alaala ni Antonio ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Tumingin siya sa buong madla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati na ngayon ay naging isang matalim na sandata. Ang gintong mansyong ito ay nakatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at dugo ng mga inosente. Simula ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang banal na hatol na nagpabagsak sa katahimikan ng gabi. Doña Veronica, handa na ba kayong harapin ang multo ng asawa ninyo at ng asawa ko? Ang bawat pintig ng puso ni Doña Veronica ay tila isang tambol na nagbababala ng kanyang sariling pagbagsak. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang kable na anumang oras ay mapuputol. Ang lahat ay nakatingin kay Teresa, naghihintay sa susunod na salitang lalabas sa kanyang mga labi na siyang magbabago sa tadhana ng pamilya Alcantara habang buhay. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng marangyang bulwagan ng mga Alcantara. Ang mga panauhin na kanina lamang ay abala sa pakikipagpalitan ng mga matatamis na salita ay ngayon ay tila mga estatwa na hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay naging mabigat, puno ng tensyon na tila isang kable na anumang oras ay mapuputol at hahagupit sa lahat ng naroroon. Security! Ano pang hinihintay ninyo? Ilabas ang baliw na yan! Ang sigaw ni Doña Veronica ay naging paos. Ang kanyang mukha na dati ay maputi at makinis ay ngayon ay nilayasan ng kulay
at napalitan ng isang nakakatakot na pamumula. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na pilit niyang itinatago sa likod ng galit. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya, itinaas ni Teresa ang maliit na recorder. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang bumaon sa plastik na butones at mula sa maliit na speaker ay umalingaw-ngawang isang tinig na tila nagmumula sa kailaliman ng hukay. Ang boses ni Luciano at Doña Veronica, malinaw at walang bahid ng pagsisisi, ay nagsimulang magsalaysay ng isang krimen na 20 taon nang nakabaon. Hayaan mo silang mamatay, Luciano. Kung mabubuhay ang asawa ko, malalaman niya ang lahat ng perang ninakaw natin. At ang driver, isisi natin sa kanya ang lahat. Isang aksidente dahil sa pagkalasing. Madaling paniwalaan ang ganoong kwento pagdating sa mga mahihirap. Ang bawat salita mula sa recorder ay tila isang malakas na sampal na tumatama sa bawat taong naroroon. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng isang nakakabiinging katahimikan. Tumingin ang mga panauhin kay Doña Veronica na tila ngayon lamang nila nakita ang tunay na anyo ng babaeng kanilang hinahangaan. Ang reyna ng mga Alcantara ay unti-unting nadudurog sa harap ng kanilang mga mata. Lies! Fake ang recording na yan. Pagsusumamo ni Isabela ang kanyang boses ay pumipiyok sa desperasyon. You're just a bitter maid, Teresa. Domenico, don't believe her. Dahan-dahang pinaikot ni Domenico ang kanyang wheelchair patungo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa ibabaw ng makintab na sahig ay nagbibigay ng isang tuyong tunog na tila hudyat ng paghuhukom. Tumingin siya sa kanyang ina, isang titig na puno ng pait, pagkamuhi at isang matinding pangungulila sa isang pagmamahal na kailanman ay hindi pala naging totoo. Tama na, Mama, bulong ni Domenico. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging galing sa dagat. Kalmado ngunit may dalang kapangyarihan. Hindi na kailangan ng recorder para malaman ang totoo. I found the documents. I found the drugs you were giving me to keep my mind clouded. 20 taon mong ipinaranas sa akin ang impyerno dahil sa kasalanang ikaw ang gumawa. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ipinatong ni Domenico ang kanyang mga kamay sa gilid ng wheelchair. Ang kanyang mga panga ay naging ngit-ngit. Ang kanyang mga kalamnan sa braso ay bumukol sa matinding puwersa. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, tila mga haliging gawa sa buhangin na pilit lumalaban sa malakas na agos. Ngunit sa pamamagitan ng dalisay na galit at determinasyon, dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat panauhin ay napasinghap. Ang lalaking itinuring na lumpo at walang silbi ay ngayon ay nakatayo ng tuwid, tila isang rebulto ng katarungan. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay saksi sa sakit na tinitiis niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kanyang ina. Sir Domenico, please! Nagsimulang manginig ang boses ni Luciano habang dahan-dahang umaatras, ngunit huli na ang lahat. Sa pintuan ng mansyon, lumitaw ang mga pulis na pinamumunuan ng abogado ni Domenico. Ang tunog ng mga bota sa ibabaw ng marmol ay tila hudyat ng katapusan para sa mga nagniningning na kasinungalingan ng mga Alcantara. Veronica Alcantara at Luciano Reyes, kayo ay inaresto sa kasong conspiracy to murder at obstruction of justice. Ang boses ng opisyal ay walang emosyon. Narito ang isang alternatibong bersyon na pinananatili ang tensyon at emosyon, ngunit ibang pagkakalahad. Lumapit ang mga pulis kay Doña Veronica at bahagyang nausog ang kanyang marangyang tiara habang sinusubukan niyang kumawala sa pagkakahawak sa kanyang mga braso. Ang kanyang mga sigaw ng pagtutol ay unti-unting natabunan ng ingay ng kanyang pagkakaladkad palabas. Napalingon siya kay Domenico, umaasang may masisilayan na kahit katiting na awa, ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang likod ng kanyang anak. Dahan-dahang lumalapit kay Teresa na para bang tuluyan na siyang iniwan sa kanyang kapalaran. Nang sa wakas ay mailabas na ang mga kriminal, ang mansyon ay binalot ng isang kakaibang katahimikan.
hindi ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng isang lupang kakatapos lang diligan ng ulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Napaupo si Domenico pabalik sa kanyang wheelchair. Ang kanyang lakas ay tuluyan ng naubos, ngunit ang kanyang puso ay tila ngayon lamang nakahinga ng maluwag. Lumapit si Teresa sa kanya. Dahan-dahang inabot ang kanyang kamay at hinawakan ito ng may matinding pag-unawa. Ang init ng palad ng babae ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapagaling sa mga sugat ni Domenico. Tumingin sila sa isa't isa at sa gitna ng naglalakihang chandelier at nagkalat na mga baso ng alak, natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman, ang kapayapaan na hatid ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap sa bagong kalayaan, isang mahalagang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Paano haharapin ni Domenico ang katotohanang ang bawat sentimong kanyang ginamit sa buong buhay niya ay nagmula sa dugo ng asawa ng babaeng mahal niya? At sa pag-alis ni Veronica, sapat na ba ang pagkakabilanggo nito upang burahin ang pait ng nakaraang 2 dekada? Ang gabi ay malalim na, ngunit ang tunay na laban para sa kanilang kinabukasan ay tila nagsisimula pa lamang. Ang mga ilaw sa loob ng mansyon ng mga Alcantara ay isa-isang namamatay, tila mga bituing unti-unting nauubos ang ningning sa pagdating ng umaga. Ang bawat sulok na dati ay puno ng karangyaan ay binalot na ng puting tela, tila mga multong nagpapaalala sa isang madilim na kabanata na sa wakas ay natapos na. Ang katahimikang namamayani ay hindi na ang katahimikang puno ng takot at lihim, kundi ang katahimikan ng isang pagluluksa para sa isang tahanang hindi kailanman naging tunay na tahanan. Nakatayo si Domenico sa gitna ng malawak na bulwagan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga saklay. Ang bawat kalamnan sa kanyang mga binti ay tila sinusunog ng matinding sakit sa bawat sandaling pinipilit niyang tumayo. Ngunit ang sakit na ito ay maliit na sakripisyo kumpara sa kalayaang kanyang nadarama. Tiningnan niya ang mga portrait sa dingding na dahan-dahang ibinababa ng mga trabahador, ang mga mukha ng kanyang mga ninuno na tila nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Ang mansyong ito, na naging gintong kulungan niya sa loob ng 2 dekada, ay ipinagbili na niya upang maging isang pundasyon para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Sir Domenico, handa na po ang huling sasakyan. Ang tinig ng isang tauhan ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang tunog nito ay tila isang mahinahong hudyat ng paglisan. Tumango si Domenico at dahan-dahang naglakad palabas. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng marmol na sahig ay nagbibigay ng isang mahina at tuyong tunog, tila isang huling paalam sa nakaraan. Ang hanging sumalubong sa kanya sa labas ay sariwa. Walang halong amoy ng lumang papel o mapanlin lang na pabango. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang halimaw ng mansyon, kundi isang lalaking naglalakad patungo sa sarili niyang liwanag. Sa isang payak na komunidad sa gilid ng syudad, si Teresa ay abala sa pag-aayos ng kanyang munting klinika. Hindi ito malaki, ngunit ang bawat gamit ay maayos na nakalagay. Ang amoy ng malinis na alkohol at sariwang sampagita ay nagbibigay ng isang nakakalitong pakiramdam ng kapayapaan. Binuksan niya ang kanyang serbisyo para sa mga matatanda at may sakit na walang kakayahang magbayad ng mahal na ospital. Ang kanyang mga kamay, na dati ay ginagamit sa pagpahid ng mantsa sa mansyon, ay ngayon ay nagbibigay ng lunas at pag-asa sa mga nangangailangan. Nanay, tingnan niyo po, ang daming bulaklak sa labas. Sigaw ni Mateo habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang pisngi ng bata ay may makulay na ng kalusugan at ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Napangiti si Teresa, isang tunay at malalim na ngiti na nagpapawis sa lahat ng pagod sa kanyang katawan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang paghinto ng isang sasakyan
Sa harap ng kanyang munting klinika, sinusundan ng tunog ng mga bakal na saklay na tumatama sa semento. Lumingon siya at nakita si Domenico na nakatayo doon. Suot ang isang simpleng puting t-shirt at maong. Malayo sa imahe ng isang mayamang tagapagmana. Teresa, bulong ni Domenico, ang kanyang tinig ay tila isang haplos ng hangin sa gitna ng tag-init. I'm sorry it took this long for me to visit. Ang physical therapy, it's harder than I thought pero tinitiis ko. Gusto kong makarating dito nang hindi na nakaupo sa gulong. Lumapit si Teresa at dahan-dahang inalalayan ang lalaki paupo sa isang bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Ang init ng balat ni Domenico ay tila isang kumpirmasyon na sila ay kapabuhay at malaya na sa wakas. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Ang paghingi ng tawad, ang pagpapatawad at ang pasasalamat. Hindi ka dapat humihingi ng tawad, Domenico. Mahinang sabi ni Teresa habang pinagmamasdan ang mga bulaklak sa paligid. Ang mahalaga ay narito tayo. Ang mahalaga ay wala na tayong kinatatakutan. Dahan-dahang kinapa ni Domenico ang kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na bagay na nakabalot sa isang piraso ng pelos. Kinuha niya ang kamay ni Teresa at dahan-dahang inilagay ang isang susi sa kanyang palad. Ang susi ay hindi gawa sa ginto, kundi sa simpleng bakal. Ngunit ang bigat nito ay tila mas mahalaga kaysa sa anumang alahas ni Doña Veronica. Ano ito? Tanong ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha ng pagkalito. Hindi ito ang susi ng mansyon, Teresa. Ang boses ni Domenico ay nanginginig sa emosyon. Susi ito ng isang maliit na bahay sa dulo ng kalyang ito, sa tapat ng hardin ng mga rosas. It's a place for you and Mateo, a place where you don't have to be a maid or a victim. Isang tahanan kung saan ang tanging batas ay ang pagmamahalan at katotohanan. Napatigil ang pagtibok ng puso ni Teresa sa matinding gulat at kagalakan. Ang bawat hininga niya ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Tinitigan niya ang susi. Pagkatapos ay ang mukha ni Domenico na ngayon ay puno na ng pag-asa. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang ligaya na sa wakas ay abot kamay na niya. Ngunit bago pa man niya maisara ang kanyang palad sa susi, isang mahinang kalantog ng bakal ang narinig nila mula sa kalsada. Isang pamilyar na tunog na tila nagpapaalala na ang tadhana ay meron pang huling sorpresa para sa kanilang dalawa. Ang tunog ng bakal na nagmula sa kalsada ay hindi dala ng panganib, kundi ang pagdausdos ng lumang bisikleta ng isang kapitbahay na naghahatid ng sariwang tinapay. Ang bawat pag-ikot ng kadena nito ay tila isang paalala na ang buhay sa labas ng mansyon ay simple, payapa, at puno ng mga karaniwang himala na matagal nang ipinagkait sa kanila. Sa ilalim ng puno ng mangga, ang anino ng mga dahon ay dahan-dahang sumasayaw sa ibabaw ng balat ni Domenico at Teresa habang ang hapon ay unti-unting nagbibigay daan sa kulay kahel na langit. Teresa, sa loob ng 20 taon, ang tanging alam kong paraan ng pagmamahal ay ang pagkontrol at pag-aangkin. Ang boses ni Domenico ay nanginginig, hindi dahil sa sakit ng kanyang mga binti, kundi dahil sa bigat ng damdaming kailanman ay hindi niya naipahayag ng malaya. Ngunit nang dumating ka, kasama ang iyong mga kalyo at ang iyong busilak na puso, itinuro mo sa akin na ang tunay na lakas ay wala sa ginto, kundi sa kakayahang magpatawad sa sarili. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na liwanag ng papalubog na araw. Ang bawat linyang nakaukit sa kanyang mukha ay saksi sa bawat luha at bawat pagtitiis na kanyang pinagdaanan. Inabot niya ang kamay ni Domenico. Ang kanyang mga daliri ay marahang pumasok sa pagitan ng mga daliri ng lalaki. Tila 2 piraso ng isang puzzle na sa wakas ay nagkatagpo. Ang init ng kanilang mga palad ay tila isang pangako.
Isang tahimik na kasunduan na mula sa araw na ito, wala nang susunod o mauuna. Sila ay maglalakad ng magkasabay. Ang nakaraan ay tila isang mabigat na kumot na pilit nating hinila upang hindi tayo ginawin, Domenico. Bulong ni Teresa. Ang kanyang taglish ay puno ng lambing at katatagan. But now, we can let it go. We don't have to be defined by the blood and the lies of the Alcantara name. You are just Domenico to me. Ang lalaking muling natutong tumayo para sa katotohanan. Naramdaman ni Domenico ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Isang uri ng pagsikip na hindi nagdadala ng sakit, kundi ng isang nag-uumapaw na kaligayahan. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Teresa, sapat na, upang maramdaman niya ang banayad na hininga ng babae sa kanyang pisngi. Ang amoy ng sariwang hangin at ang kakarampot na bango ng sabong panlaba sa damit ni Teresa ay para sa kanya ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman sa mundo. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho, napalitan ng isang malalim na koneksyon na binuo sa gitna ng apoy at pighati. "Nanay! Sir Domenico, halina po kayo sa loob." Ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw mula sa tapat ng bagong bahay. Ang bata ay masayang kumakaway habang hawak ang susi na tila isang tropeo. Ang bawat pagtalon ng bata sa kagalakan ay nagbibigay ng isang masayang enerhiya sa buong kalsada. Gamit ang kanyang mga saklay, dahan-dahang tumayo si Domenico. Sa pagkakataong ito ay may kasamang tulong mula sa bisig ni Teresa. Ang bawat paghakbang nila patungo sa munting gate na yari sa puting bakal ay tila isang seremonya ng pagpasok sa isang bagong mundo. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay tila isang maingat na musika ng pagsisimula. Nang marating nila ang pintuan, magkasabay nilang hinawakan ang hawakan ng pinto. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Nagbibigay ng init at lakas sa isa't isa. Binuksan nila ang pinto at ang liwanag ng hapon ay tumama sa malinis na sahig ng kanilang bagong tahanan. Walang mga kristal na chandelier, walang mga mamahaling painting, ngunit ang bawat sulok ay puno ng liwanag at pag-asa. Ang bawat hininga nila sa loob ng silid na yon ay tila isang kumpirmasyon na ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Tumingin si Domenico kay Teresa at sa gitna ng katahimikan ng kanilang bagong simula, isang matamis at matagal na titig ang kanilang pinagpalitan. Isang titig na nagsasabing sa wakas, ang kanilang mga puso ay hindi na nakakubli sa likod ng ginto, kundi malaya na sa ilalim ng langit. Ngunit habang nilalasap nila ang tamis ng kanilang kalayaan, isang maliit na sobre ang napansin ni Teresa na nakasingit sa ilalim ng pinto. Isang sobreng walang pangalan, ngunit may selyo ng isang kilalang bilangguan sa labas ng syudad. Ang bawat pintig ng puso ni Teresa ay tila isang babala na ang mga anino ng nakaraan ay maaaring hindi pa tuluyang naglalaho. Ano ang nilalaman ng liham na ito at magagawa ba nitong muling gupitin ang kapayapaang kakarampot pa lamang nilang natatamo? Ang bawat tunog ng pagpunit ng papel ay tila pagpunit din sa huling pahina ng isang madilim na kasaysayan na matagal nang nakagapos sa pamilya Alcantara. Sa loob ng kanilang payak na sala, hawak ni Domenico ang liham na nanggaling sa loob ng rehas. Ang sulat kamay ni Doña Veronica ay hindi na ang matikas at perpektong mga titik na dati ay puno ng kapangyarihan. Ngayon, ito ay nanginginig, bako-bako, at tila sumasalamin sa isang kaluluwang unti-unti nang nilalamon ng sarili nitong kadiliman. Hindi humihingi ng tawad ang kanyang ina. Sa halip, ang bawat salita sa liham ay isang pag-amin ng pagkatalo. Isinulat niya na sa bawat gabi sa loob ng selda, ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Antonio, ang mga matang puno ng katapatan na kailanman ay hindi niya nagawang bilhin ng ginto. Isinulat din niya na sa huli, si Domenico ay naging kamukha ng kanyang ama, hindi sa mukha, kundi sa paraan ng pagtindig para sa mga taong walang boses. Dahan-dahang inilapit ni Domenico ang liham sa maliit na apoy ng kandila.
sa ibabaw ng lamesa. Pinanood nila ni Teresa ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa papel, ang pag-abo ng mga salitang puno ng pait, hanggang sa maging itim na mga hibla na lamang ito na hinihipa ng hangin palabas ng bintana. Ang bawat bahagi ng papel na nagiging abo ay tila isang pasaning nababawas sa kanilang mga balikat. Sa gabing iyon, ang huling bakas ng impluwensya ni Doña Veronica ay tuluyan ng naglaho sa kanilang buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa komunidad ng Paraisopolis ay hindi na tila isang malupit na parusa, kundi isang mainit na yakap ng pag-asa. Sa harap ng klinika ng pag-asa, nakatayo si Domenico, hindi na gamit ang mga saklay, kundi isang matikas na tungkod na lamang. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tiwala sa sarili, isang tagumpay ng kanyang katawan at espiritu laban sa kapansanang akala niya ay habambuhay na. Sa loob ng klinika, si Teresa ay abala sa pag-aalaga sa isang matandang pasyente. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kasanayan at lambing. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi nanginginig sa pagsisikap na magbigay ng ginhawa. Si Mateo ay masiglang tumatakbo sa paligid, tumutulong sa pag-aayos ng mga bitamina. Ang kanyang tawa ay tila isang musika na nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng silid. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng abalang klinika, isang tahimik na ngiti ang kanilang pinagpalitan. Hindi na kailangan ng mga brilyante, hindi na kailangan ng malaking mansyon. Ang tunay na kayamanan ay narito, sa pagitan ng mga taong nagtutulungan, sa pagitan ng mga pusong marunong magmahal ng walang kondisyon. Ang bawat hininga nila sa bagong mundong ito ay puno ng pasasalamat sa tadhana na dinala sila sa isa't isa sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ang kwento ng Dinto Alcantara ay natapos ngunit ang kwento ni na Domenico at Teresa ay nagsisimula pa lamang. Isang kwento na nakasulat hindi sa ginto, kundi sa katotohanan, pagpatawad, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na muling makukulong sa likod ng anumang rehas. Habang lumulubog ang araw, ang anino ng kanilang pagsasama ay dahan-dahang humahaba. Isang patunay na matapos ang mahabang gabi, ang umaga ay laging darating para sa mga pusong marunong maghintay at lumaban.